So it's 12 a.m. past 12, February 18. So I just finished ICT's third video sa kanyang month 1 of his September 2016 mentorship. So ang topic niya ngayon is all about kung saan ako dapat mag-focus. So, sinasabi niya na meron akong routine na dapat gawin everyday on a daily basis. So, ang point niya rito kung bakit niya pinapagawa itong routine na to daily is that experience comes from exposure. That's why kailangan daw natin na i-expose yung sarili natin sa markets. And then, sinabi niya na kailangan mag-observe tayo ng price action sa daily. So, sinasabi niya na i-zoom out natin yung chart depende sa time frame nito. So, for example, sa daily time frame, i-zoom out dapat yung chart hanggang sa ma-reach niya yung 9 to 12 months of previous price action. So, dapat yun lang yung kita. Tapos sa 4 hours naman, i-zoom out mo hanggang 3 months of replay or previous price action. Then sa hourly time frame naman, ito yung 3 weeks view. Then lastly, yung 15-minute time frame is yung 3 to 4 days na kita na price action. So ngayon, per time frame, may specific kang kailangan gawin. So for example, sa daily time frame, kailangan mong i-mark out yung liquidity levels or yung mga levels kung saan yung price is nag-react ng aggressive. So, yun yung liquidity ang tawagin. Then sa 4-hour time frame naman, maghanap daw ng equal lows o yung mga equal lows and highs o yung mga clean levels kung tawagin niya. Ay, hindi. Mali. Sa daily pala, ang kailangan hanapin dito yung mga previous lows and previous highs na hindi pa na-retest. Yung sa 4-hour time frame pala, dito pala yung sinabi ko kanina, yung mga liquidity levels kung saan nag-react yung market aggressively whereas nagkaroon ng malaking price movement o surge ng price into the direction na gustong puntahan ng market. So yeah, again, for our time frame, kailangan na i-mark yung mga equal highs and equal lows if meron, syempre. Then sa hourly time frame naman, dito, syempre, pagka zoom out mo, pinapagawa niya is i-mark or i-note yung levels kung saan nag-create ito ng previous cycle ay previous low tsaka previous high. So i-mark daw yung high at tsaka nung low nung week na yun sa hourly time frame. And i-mark din kung anong kill zone nangyari, yung low at high na yun. Tapos after nun, gumawa doon ng another chart kasi hindi raw dapat na fix sa isang chart setup.
dapat daw gumawa tayo ng maraming chart setups. So, sa another chart, sa blank na chart, pumunta raw sa 15-minute time frame. Then, dito, i-mark out natin yung mga daily lows and daily highs from Monday to the end of the week. So, ginagawa to kasi pwedeng gawin ni market ay ay puntahan yung previous day low or previous day highs bago siya mag-trade sa opposite direction. So again, yun yung gusto niya gawin natin na maging routine or maging habit natin sa kanyang trading methodology. So next naman is, sabi niya, mag-stick lang daw ako sa isang pair, sa isang currency. So, ang napili kong currency is Bitcoin / USDT na pair. Kasi crypto, bago to, sakyan natin to. And so, also, sinabi rin niya na kailangan ma-master natin yung IPDA or your interbank price delivery algorithm. Whereas meron niya tayong 4 na movements or delivery sa market, which is yung consolidation, expansion, retracement, and reversal. So, huwag daw natin kalimutan yung fundamental na yun kasi it will help us na makapag-identify ng market status or yung price delivery nga ng isang market. Ngayon, again, balik tayo sa Market Efficiency Paradigm or MED. Sinasabi niya rito na maraming amount of people ang dumb money or yung mga retail traders natin. So, tayo bilang smart money or bilang mga trader na nag-i-spot or sumasabay sa potential movement ng isang institution ay dapat na makita yung mga dapat makita ng isang institutional trader. So, for example, sa price action, nagkaroon ng triangle na pattern. Nakikita rin niya ng mga, sinasabi niya na nakikita rin niya ng mga institutional traders natin or yung mga taong mga market makers, mga may malalaking liquidity na pang-inject sa market or yung mga market makers. Yeah. So, dapat daw itong trade strategy na to, dapat makita natin yung mga signs ng ganoong movement. So, yeah. Actually, pangalawang beses ko na itong inaral, itong third video niya. Kasi, hindi ko magets yung mga kill zone, tsaka yung mga instructions niya. And ayaw ko naman mag-skip nang hindi ako sure or hindi ako panatag na na-absorb ko talaga yung video niya. Sorry. Anyways, namimiss ko na yung beef. Namimiss ko na yung pagkain ng prutas. Ngayon kasi puro monogastric animals ang kinakain ko. Pigs, chicken. At nakaka-upset ng stomach. Ramdam na ramdam ko.
Kasi sobrang sensitive nga nitong gut ko or yung stomach ko. So you can see, wala gaano kong mas para nung kumain ako ng beef tsaka ng eggs. So yeah, hirap mag-isip kasi you're not at your best diet. Kasi iba talaga yung feeling kapag naka-proper diet ka. Kapag nag-hit mo talaga yung macronutrients mo, lalo na yung protein mo, napakaganda sa pakiramdam. So yeah, speaking of, or balik tayo sa kaninang topic. Itong pag-mark ng ng mga levels na gusto ni ICT i-mark or ni Mr. Michael Huddleston na i-mark. Hindi ko pa siya gets kasi for example sa isang time frame, hindi naman consistent yung galaw. Merong low na, alam mo yun, meron low na considered ko na low pero kay ICT hindi. Kaya nung sa video niya kanina kasi kinumper ko eh. So yeah, naisip ko kung what if i-mark ko na lang yung mga lows at saka highs in the span of 2 weeks. Then, tsaka ako na lang yung gamitin sa lower time frame if magkakaroon ng reaction. Hindi rin naman, pero hindi kasi proven yun. Gusto ko yung ginagawa lang din ni ICT kasi ayaw kong inventohin yung strategy niya. Itong equalize at equal loss, kaya ko naman gawin yun. Lalo na pag naka-zoom out. Tapos, itong ano rin naman, note where the market aggressively move from a specific level. Kaya ko rin naman yun. Mostly nga eh. Ang hinighlight niya nung ikaw. Pero di ko gets yung ginawa niya. Or siguro i-highlight lang kapag may talagang nag-stand out na malaking gap, which is nagsisignify ng malaking price movement sa market, which leaves the market inefficient. Diba? Ito namang sa 1 hour time frame, which is yung pag-highlight ng weekly highs tsaka weekly lows in the span of 1 or 2 weeks. Basic lang yan. Walang problema dyan. Ito na talaga sa dalawang time frame. Sa daily tsaka sa 4 hour time frame. Siguro mapapractice ko naman to. Kaya nga routine eh. So, as time passes, magiging consistent ako. Magiging mas exposed ako sa markets. So, that's that. So yeah, yun na muna sa video na to. Masyadong delay. Imagine day 3 pa lang ako sa mentorship niya. At anong petsa na. Ducati kasi attention ko. Nagpo-focus ako sa biohacking kasi gusto kong i-reset yung daily, yung sleep schedule ko. Gusto ko i-reset yung circadian rhythm ko kasi gusto ko na maging morning person. Knowing na mas productive ang lalaki sa morning. Kasi mataas ang testosterone level ng lalaki sa umaga at nagde-deplete ito hanggang tumagal ang araw or hanggang maghapon at gabi. Sa umaga lang yun mataas yung testosterone levels natin, which is a hormone that makes us want to move and achieve things. So that's that. Yun muna for now. Papracticein ko tong daily time frame tsaka 4 hour